Okay, so tawag dito. Good afternoon, grade 10. So, welcome sa lesson 2 natin or module 2 natin sa Science 10. Okay? So, yung topic natin last time is about nervous system, yung brain, spinal cord, tsaka yung mga nerves. Ngayon naman, medyo related to sa nervous system and other organs ng body. Ang topic naman natin ngayon ay endocrine system. So, ano yung endocrine system? So, tignan mo meron dito Sabi dito, endocrine system produces hormones whereas the nervous system produces neurotransmitters. Hormones often act slower than neurotransmitters but they have longer lasting effects. Ito, sabi dito, hormones have many functions. Sa endocrine system kasi, binubuo siya ng mga glands, endocrine glands, sa iba't ibang part ng body natin. Mamaya matatakal natin yung kung ano yung mga endocrine glands na yun. Binubuo siya ng iba't ibang endocrine glands sa body natin. So, hiwa-hiwalay siya sa body natin and dahil doon, mas marami rin siyang function. Okay? So, ano yung mga function dito? Ito madami talaga. Regulate growth and development, endocrine system yon. Influence behavior, homeostasis, metabolism, ayan, mahalaga yan. Allow respond to extended stimuli, water balance and mineral, and influence reproductive process. So, lahat yan, generally, ay function ng endocrine system. Sabi dito, there are two types of glands in the body. Meron tayong exocrine tsaka endocrine gland. Exocrine glands have the ducts that transport substance to specific locations in the body. Example of exocrine gland. So, may dalawa tayong klase ng gland sa body. Yung isa exocrine, yung isa endocrine. Bakit exo? Kasi sa labas siya ng body nagse-secrete. Okay? Endo sa loob. Diba? Ano yung mga example ng exocrine glands? Ito sweat glands, yan yung sa pawis. Mucus glands, yan yung sa parang mga sipon, mucus. And salivary gland. The endocrine glands, on the other hand, do not have ducts. Okay? They release their hormones directly to the bloodstream or into the fluid around the tissue of organs such as brain, liver, and pancreas. Hindi yun baka isipin nyo sample yan. Okay? A collection of endocrine glands constitute the endocrine system, which will be focused in this chapter. Next, sa endocrine glands naman, yung mga tawag dito, meron silang 3 modes of action. Okay? Humoral, neural, tsaka hormonal. Sir, ano yan? Ito yung mga ways kung paano nagfa-function yung endocrine gland mo. Okay? May mga ways siya, kumbaga may mga sistema siya na sinusunod kung paano nagfa-function. Pag sinabing humoral, from the word itself, humoral, bloodstream. Okay, ayan The endocrine glands is stimulated, kumbaga ini-encourage mo siya, ini-stimulate mo siya to release hormones by sensing its surroundings such as the blood. Okay? So, nagpa-function siya through the signal of your blood. Next, neural. Neural. From the word itself, neural is for neurons. Nagpa-function siya through the signal na tinatransmit ng neurons. The release of hormones is triggered by the signal from the nervous system. Okay? Or yung mga neurons nga. Next, may example tayo dyan sa susunod na page. Hormonal. Okay? Humoral blood, neural sa mga nerves. Hormonal is hormones. The endocrine glands receive hormones from another endocrine gland to release their own hormones. So, ano ibig sabihin yan? Nagpapasa-pasahan sila. Okay? Parang gawain minsan sa school. Papasa mo dito, papasa mo sa klase mo, papasa niya. Hormonal. Okay? Magka-function lang siya kapag yung previous or yung prerequisite na hormone na-release na. Okay?
Magpa-function lang siya kapag yung prerequisite na hormone na-release na. And then, siya naman, magre-release din ng hormone para dun sa susunod na endocrine gland. Ganun yung nangyayari dyan. So, ito yung mga example. Ayan. Capillary blood, o capillary, ibig sabihin ano to? Tawag dito, humoral. Humoral to. Contains low concentration of calcium to stimulate parathyroid. So, anong nangyayari dyan? Mababa yung calcium sa bloodstream. Ano ginagawa? Na-sense yun ni parathyroid hormone. So, ano naman gagawin ni parathyroid hormone? Parathyroid hormone. So, magre-release siya ng, kalimutan ko. Ano to? Magre-release siya ng hormone niya para tawag dito, ano ba to? Low. Para mag-release ng calcium yung bones mo. And then, mapupunta siya sa bloodstream. Tataas na yung calcium sa dugo mo. Ganun yung nangyayari. Ano ulit yung nangyayari? Nasa-sense sa blood na mababa yung calcium levels. Si parathyroid hormone, nagre-release siya ng hormone para utusan yung bones mo na mag-release ng calcium sa blood. And then, magno-normalize na. Okay? Ito naman, ayun o, stimulate SNS fiber. Okay, so ano to? Tawag dito? Neural to. Diba? Kasi, tawag dito, ayun o, yung spinal cord or yung SNS fiber yung involved para mag-function yung certain endocrine gland. Okay? Ito naman, is hormonal. Ito gagawin natin to mamaya. Kasi kagaya nito, si pituitary gland, inuutusan si thyroid gland, adrenal gland, saka gonadal gland. Okay? So, hormonal yung pag-function nila. Okay, mamaya. Didiscuss pa natin yan kasi isa-isahin natin yung mga endocrine glands na yan eh. So, ano-ano ba yung mga endocrine glands na yan? Ayan o. Hypothalamus, topic natin to last time, yan yung nasa brain, as well as pituitary gland, pineal gland, nasa brain natin yan, thyroid gland, yan yung nasa lalamunan, as well as the parathyroid. Bakit parathyroid? Kasi nasa likod lang siya ng thyroid gland or ng thyroid. Okay? Kaya parathyroid. Thymus, ayan siya. Yung thymus, sa pagkakaalam ko, hindi siya at birth, malaki pa siya. Pero as we go old, habang tayo naman yung lumalaki, siya naman lumiliit. Okay? So, kaya hindi siya ganun ka-evident na sa mga adult. Okay? Adrenal, bakit adrenal? Kasi nasa kidney. Ayun no, katikit siya ng kidney. Next, kidney, ay hindi, tinuro lang yan. Pancreas, ano yung pancreas? Ayun, ano ba tawag dito? Lapay ba to or ano? Ayan, basta pancreas. Yan yung nagsisecrete ng insulin. Tsaka iba pang digestive enzymes. Ovary sa babae. Testes sa lalaki. Okay? So, una, sabi dito, endocrine found in the head and neck. So, hypothalamus. So, sabi dyan, is only a small part in the brain but plays a big role in the endocrine system. Tama, kasi siya yung pangunahing nagsesend ng signal doon sa ibang endocrine glands. Again, ulitin ko, siya yung pangunahin. Siya yung control center. Sa kanya magsisimula yung pag-release ng mga hormone. Okay? Tingnan mo, napakalupit na ito. It's about 4 grams in a brain that weighs 1,400 grams. Apart from controlling the secretions of anterior pituitary gland, it also controls the activities of the nervous system. Okay, so yung hypothalamus, 4 grams lang siya dun sa brain natin. Yun nga lang, pag nakita mo, ang lupit talaga ng mga functions niya. So, eto, yung mga hormones na sinisecrete niya, marami. Ano mahirap dito sa endocrine system class? Ang mahirap dito, napakaraming terminologies. Yun nga lang, maganda dyan, kabisaduhin mo by heart para maintindihan mo yung function, para mas kasi pag kinabisado mo siya word per word, nakakaurat.
'Di ba? Hindi kagaya nung intindihin mo siya, mas masarap. Okay? So ano yung mga hormone na nire-release niya? Ito parang tongue twister rin yung mga hormone dito. Thyrotropin releasing hormone or TRH stimulates the thyroid stimulating hormone. So mamaya pagduduktong-duktongin natin yan. Ano ibig sabihin yan? Inuutusan niya lang yung susunod na mag-release ng thyroid stimulating hormone. Okay? Ganun lang siya. Next, ano pa isa niya? Dopamine. Inhibits. Inhibits. Pinipigilan. Tama nga ba? Inhibits ba talaga to? I-check ko to. Ayan. Inhibits release of prolactin that produces milk in females. Okay? Pag sinabi kasing inhibits, pinipigilan pero oxytocin yung nagpapaano sa babae. Next, ano pa isa? Growth hormone releasing hormone. So, etong GHRH, kapares lang siya nitong nasa TRH. Bakit? Ini-stimulate niya lang na mag-release ng growth hormone. So, may inuutusan pa siyang isang gland para mag-release ng growth hormone. Somatostatin inhibits the release of growth hormone and the thyroid stimulating hormone. So, ano pag sinabing inhibits? Pinipigilan. Taga-stop naman siya. Okay? Gonadotropin releasing hormone, GnRH, stimulates the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So, inuutusan niya lang ulit yung susunod na gland na mag-release ng FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone. Next, corticotropin releasing hormone or CRH stimulates the release of adrenocorticotropic hormone. So, inuutusan niya lang ulit yung susunod na gland na mag-release ng adrenocorticotropic hormone. Okay? So, yan lang yung nakalimutan ko kung ano yung decision namin. Pero, susundin natin yung book. Pag sinabing inhibits, pinipigilan. The hypothalamus also makes hormones for the posterior pituitary gland such as oxytocin and vasopressin. Okay? So, ano pa yung sinasabi niya dyan? Hypothalamus also makes the for the posterior pituitary gland, anterior to Pag sinabing posterior class, likuran. Okay? Pag sinabing anterior, harapan. Okay? So, ano pa daw yung nire-release niya? Ano daw yan? Vasopressin, antidiuretic. Pag sinabing antidiuretic, pang-stop ng ihi. Okay? Pag sinabing walang anti-diuretic lang, ibig sabihin, pampaihi. Okay? Oxytocin, mamaya madadaanan natin yan. Next, dito na tayo. Mahaba to. Pituitary gland hypophysis. Ilang grams lang siya? 0.1 to 0.36 gram is attached to the base of the hypothalamus. Like the hypothalamus, it is also considered neuroendocrine gland and an endocrine gland that receives neural input. It is divided into anterior and posterior lobes. Ito pala yung posterior. Okay. Sige, gets ko na. Sabi dyan, sa anterior pituitary gland, mapapansin nyo kanina, ano yung sinabi ko, magpapasahan lang sila Kadalasan, ang unang pinapasahan talaga ni hypothalamus, si pituitary gland. Ayan sabi dito, growth hormone or somatotropin stimulates growth cell and cell reproduction. So, kung bakit ka panda, kung bakit ka matangkad, dahil yan sa growth hormone. Okay? Growth hormone yung nag-stimulate niyan. So, malaking part ba yun ng natin, pamumuhay natin? Yes. O sir, bakit hindi ako tumangkad kahit nag-cherry fair ako? Kasi rin talaga yan, nasa lahi din. Pare, lahi nila 16 na,
18 na, nagre-release pa yung body nila ng growth hormone. May ganun talaga. Yung iba 12 pa lang tumigil na yung growth hormone eh, 'di ba? So, pero yung iba nasa lahi nila 16, 18, less than 20 tumatangkad pa, 'di ba? Natural 'yan sa ano, mapapansin mo 'yan sa mga NBA players. Grabe, pumasok sila ng basket ng NBA ng 18, minsan tumatangkad pa yung iba, 'di ba? Ano pa rin, active pa rin yung growth hormone. So, sir, ano ba 'yan? Individual, hindi. Nasa lahi. Okay, nasa genes 'yan. Next, thyroid stimulating hormone. Yan yung inutos dito kanino. Yan ito yung inutos niya, thyrotropin. Yan yung inutos niyan. So, inutusan niya na si pituitary gland mag-release ng TSH. Thyrotropin or TSH. Stimulate T3, triiodothyronine, and T4, thyroxine synthesis, and release from the thyroid gland. It also stimulates iodine absorption by thyroid gland. So, yun yung function niya. Nagre-release, inuutusan niya si thyroid gland na mag-release ng T3 tsaka T4 and iodine absorption by thyroid gland. Next, adrenocorticotropic or hormone, corticotropin or ACTH, inutos din yan dito kanina sa taas. Nasaan yan? Ito inutos ni CRH. Okay? So, ano naman mangyayari dyan? Stimulates corticosteroid and androgen synthesis and release from adrenal cortex. So, inutusan niya si adrenal cortex na mag-release niyan. Okay? Next, beta endorphin inhibits perception of pain. Wow. Diba? So, ano sinabi dyan? Yung perception pala ng pain nasa nasa hormones din. Yes. Pero syempre hindi lahat, 'di ba? Pag masakit talaga, 'di ba? Pero isang pala diyan, isang hormone din pala diyan is beta endorphin. Nagagamit 'yan minsan sa medicine kasi syempre may mga painkillers, 'di ba? Isang factor 'yan. Next, follicle stimulating hormone, inutos din yan kanina. Sino yung nag-utos? Ayan, gonadotropin releasing hormone. Ayan, follicle stimulating hormone. Tsaka si luteinizing hormone. Inutos lang din yan kanina. Ano naman yung function niya? Stimulates production of sex cells. Ano yan? Egg cell tsaka sperm cell in both male and female. It also stimulates maturation of ovarian follicles and activation of Sertoli cells located in seminiferous tubules in female. So, ano pa isa niyang function? Bukod sa production ng egg cell tsaka sperm cell, ang isa niya ring function is ginagawa niyang mature yung sperm cell and egg cell. Okay? Next, luteinizing hormone stimulates ovulation and formation of corpus luteum in females and testosterone synthesis in male. So, ano raw may function ng luteinizing hormone? Ginagawa niya talagang fertile yung egg. Okay? O ino-ovulate niya po yung ready for na maano na siya ng sperm cell. Prolactin, ano naman tong prolactin? Ewan ko yung prolactin, tunog gatas di ba? Tunog gatas. Pero yun naman talaga yung function niya. Stimulate synthesis and the release of milk from mammary glands. So, ano ibig sabihin yan? Yan yung nagpaparelease ng gatas sa mga babae doon sa suso nila, sa mammary glands. Okay? Ito, melanocyte stimulating hormone stimulates synthesis and release of skin pigment melanin. Okay? Etong melanocyte, etong si melanin, hindi ko ito makakalimutan kasi nung high school ako, may kaklase ako, pangalan Melanie. Okay, and tinutokso siya kasi siya, maitim, brown talaga kulay niya, tsaka kulot. So, naasar siya na ayun niya, maitim. So, sakto naman, Melanie yung pangalan niya kasi ang ibig sabihin ng melanin, yan yung mga brown pigment sa balat mo. Okay, yan yung nagpapaitim, nagpapa-brown sa kulay natin. So, ano tawag doon? Melanin. Yan yung skin pigment na nagpapa-brown sa atin. Okay? Next,
Sa posterior pituitary lobe naman, sa likuran ng pituitary gland, ano yung mga ano dyan? Oxytocin. So, stimulates uterine contraction and lactation. So, itong oxytocin naman, sa pangbabae ito, ay uterine contraction, humihilab yung matres. Kasi ito yung mga sa mga nanganganak. Okay, oxytocin. Vasopressin, sinabi na natin kanina, antidiuretic hormone or ADH. Increase water permeability in the nephrons, thus promoting water reabsorption and increasing blood volume. Water reabsorption, ibig sabihin, inaabsorb ulit ng body mo yung tubig sa katawan. Kaya ang tendency, kumukunti yung ihi mo. Okay? Kapag tumaas naman yung tubig sa katawan mo, ang tendency, yung fluid, tumataas naman yung blood volume mo or BP. Okay? So, ito, normal na sa katawan natin to. Sa pasyente namin, napakadaling mahalata nito sa ICU kasi naka-urine bag, naka-sonda. Ano yun, sir? Yung sinasaksakan ng nila, yung penis nila or yung urethra nila ng tube para diretso na ihi. 'Di ba? Kasi mga comatose yun. So, ayun, makikita mo pag bagsak yung BP ng patient, makikita mo wala talagang laman yung urine bag. Kapag bumagsak yung BP, nag-aano talaga yung body, nag-a-adjust yung body, walang ihi. Unlike yung mga matataas yung BP, ang ng ihi nila, puno lagi yung urine bag. Okay? Kasi nag-a-adjust din yung body, 'di ba? So, yun. Next, pineal gland epiphysis is a small endocrine gland in the brain that produces melatonin. Ba't kasi nasabi si melanin kanina? Kasi may katunog siya, melatonin. Iba si melatonin. Okay? Si melatonin naman, involved siya sa circadian rhythm natin. Ano yung circadian rhythm na yan, sir? Yan yung kumokontrol nung daily sleep-wake cycle natin. Okay? Or yung drowsiness ng katawan natin. Sir, yan ba yung sa mga antukin? Yes. Sir, yan ba yung sa kung nakakatulog ka ng maayos o hindi? Yes. Melatonin. Okay? So, mahalaga yan. Mahalaga ba yan sa akin? Yes. Kanina, nung oras na ako nakatulog, 4:30 na ata yun or alas 5. Hanap na yan. Pero umiga naman ako ng alas 3. Pero hindi kagad ako nakatulog. So, sana maging maayos na tulog ni sir. Pero buti naman na, pero may nagawa naman ako last night. Productive naman. Kaya nga lang, kaya ngayong umaga pa lang ako nagre-record dahil nga late ako nakatulog. Pero so much for that. Next, thyroid gland, iniisa-isa na natin yung mga gland is one of the largest endocrine gland found in the neck. Sa bendang lalamunan yan It secretes the following hormones. Binanggit na natin to kanina. T3, triiodothyronin, stimulates oxygen, energy consumption by increasing person's basal metabolic rate. It's also promote protein synthesis. So, ano meron dito sa thyroid hormone? Si T3, ano function niya? Oxygen and energy consumption. Pero ang pinakamaano mo dyan, basal metabolic rate. Maano siya, ito yung sa may mga pinagpala talaga. Pero hindi naman sobra. Kahit kumain hindi tumataba. Pero syempre, iba naman negative sa kanila yun, di ba? Pero sa matataba, positive yun. Kasi iba naman, hindi naman masyadong kumain, di ba? Nataba pa rin. Pero yun, kasi nga, metabolic rate, hindi fully na digest, hindi fully na may metabolize ng katawan yung mga pagkain. Kaya naiipon sa katawan, kaya tumataba or pumapayat. Okay? So, mahalaga yan. Konti pa. Thyroxine T4, it's T3 reservoir. T4 is converted to T3 through removal of iodine. So, reserva pag wala si T3, T4. Calcitonin stimulates osteoblasts for bone construction and inhibits calcium release from the bones. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Inhibits, ibig sabihin, pinipigilan yung pag-release ng calcium sa bone. So, ano ibig sabihin nun? Yung calcium,
nilalagay niya sa bone. Okay? Nilalagay niya sa bone. Pinapasok niya sa bone. Ayaw niya sa bloodstream. So, kailan nangyayari? Kapag sobra sa calcium, ang ginagawa ng body, nilalagay niya sa bone. Okay? Calcitonin yung involved doon. Okay? Sir, mahalaga ba tong thyroid, T3 na to? Yes, napakahalaga niyan. Meron tayong sakit na tinatawag yung hyperthyroidism, tsaka hypothyroidism. Ito yung mga may problema sa thyroid gland or sa mga hormones nila. Ano nangyayari dyan? Si hyper, lahat yan hyper. Metabolic rate, heart rate, BP, 'di ba? Temperature niya mataas din. Lahat yan hyper. Okay? It's a good thing sa iba, pero yung iba talagang hyperthyroidism. Yun yung mga pumapayat sila, hyper talaga sila. Tapos, ang isang dito, yung medyo lumalaki yung mata. Yung isang dyan yung isang sign and symptom. Lumalaki yung mata. Ewan ko kung sobrang hyper na siguro, lumalaki yung mata. Pero, totoo yun. Okay? Iba naman, hypo, ito naman yung mga tumataba kasi nga mababa yung metabolic rate. Lahat yan mababa. Mababa yung heart rate, mababa yung BP, mababa yung temperature. In short, malata yung mga yan, malata. Pero, yung iba talaga, nahalata ko parang may hyperthyroidism eh. Pero hindi naman ang lalaki mata, pero makikita mo talaga hyper sila. Kung sino pa yung payat, yun pa yung hyper. 'Di ba? The other way around, kung sino pa yung mataba, yun yung malata. 'Di ba? Parang ako, malata ako sa may times, madaming times, 'di ba? So yun. Shinare ko lang para pero alam ko kasama talaga sa lesson yun. Hyperthyroidism and hypothyroidism. Parathyroid glands. Ito naman yung nasa tabi ng thyroid gland are small endocrine glands found in the back of the thyroid gland. There are 4 parathyroid glands. These glands secrete parathyroid hormone, PTH. This stimulate, etong PTH na to, kabaliktaran siya ni calcitonin. Si calcitonin, nilalagay yung calcium sa bone. Si PTH naman, stimulates release of calcium ions. So, nilalabas niya yung calcium sa bone. Yan yung hormone na tinutukoy ko dito kanina. Ayan PTH. Ayan parathyroid hormone. Ayan, PTH. Doon na pala. Hinahanap ko kanina. Okay? So, release ng calcium sa bone. It also stimulates osteoclast, bone breakdown. Osteoclast belong to a type of bone that cell reabsorbs bone tissue. Pero so much for that. Ang mahalaga dyan, siya yung nagre-release ng calcium from the bone to the bloodstream. So, etong mga to, medyo na lang yan Etong sa tiyan, bilisan na lang natin. So, sa stomach, gastrin, ito yung stimulate secretion of hydrochloric acid. Ito yung acid mismo sa tiyan natin. Yan yung yan yung dyan, si gastrin saka si hydrochloric acid. Ghrelin stimulates appetite, pinapa-enhance yung gana kumain. Neuropeptide Y, minsan mga gamot to nababasa nyo na to Increase food intake para dumami din yung kinakain. Duodenum, ito yung sa bituka, unang part ng bituka, tama ba? Tama, duodenal ulcer. Ano yung mga nire-release niya? Secretin inhibits production of hydrochloric acid and stimulates secretion of bicarbonate from liver, pancreas, and Brunner's gland of duodenum. So, ano naman yan? Si duodenum naman, ang nire-release niya naman, secretin. Kasi, pag yung pagkain nandun na sa bituka, inhibits production, pinipigilan niya naman yung pag-release nung hydrochloric acid sa tiyan. Kasi nga, nasa bituka na yung pagkain Pinapastop niya na si stomach na mag-release ng hydrochloric acid kasi magkaka-ulcer yan. Cholecystokinin stimulates the release of digestive enzyme and release of bile. Ito yung sa liver and hunger suppressant para daw hindi ka magutom. Liver produces several hormones and aids several system.
Tensiogen stimulates the release of aldosterone from adrenal cortex. Inuutosan niya lang si adrenal cortex na mag-release ng aldosterone. Thrombopoietin, ito na gamot din to eh. Ito yung sa platelet pampa ng pagdurugo. Thrombopoietin. Hepcidin inhibits intestinal iron absorption. So pinipigilan yung pag-absorb ng iron sa bituka. Pancreas, ito mahalaga to, is a both endocrine and exocrine gland. As an endocrine gland, it secretes the following hormones. Insulin, alam na natin to, stimulates intake of glucose from blood to form glycogen in liver and muscle cells. So, ano meron sa insulin? Sinabi ko na to last time. Tawag dito, hinahayaan niya si cell na ma-absorb yung mga carbohydrates, yung mga glucose. Kasi pag wala si insulin, hindi na-absorb ng mga cell yung yung glucose. And as well as si insulin, inutusan niya rin si liver na i-store yung excess na glucose. Okay? Glucagon, the other way around naman, stimulates gluconeogenesis in liver to release glucose and increase the blood glucose level. So, si glucagon naman, inutusan niya naman si liver na i-release yung mga sobrang glucose. Nagiging storage kasi ng glucose si liver. Yun yung function ni glucagon. Inutusan niya si liver na i-release yung reserve na glucose. Insulin naman, pinag-iipon niya. Ipunin mo yung mga sobrang glucose. Ganun yung function ni insulin. Somatostatin, parang nabasa na na to kanina, inhibits, pinipigilan si both glucagon and insulin. Tagapigil lang. Kidneys also participate in endocrine by releasing the following hormones. Erythropoietin, EPO, parang gamot din to. Erythrocyte production. Ano rin to sa dugo. Nakalimutan ko kung platelet or red blood cells eh. Pampaano to ng dugo. Pampadami ng blood count. Calciterol, increase the absorption of calcium, phosphate from the gastrointestinal tract and the kidneys. It also inhibits the release of parathyroid hormone. So, tagapigil siya ni PTH. Pusin na natin. Kunti na lang to. Ayan last page. Sabi dito, adrenal gland, ito mahalaga din to, are located right above the kidney. The hormones produced by adrenal glands are produced in adrenal medulla and adrenal cortex. So, sa adrenal gland, meron dalawa, adrenal medulla and adrenal cortex. Adrenal cortex produce the following hormones. Glucocorticoids stimulates gluconeogenesis, glycogen breakdown, and fat breakdown. It also inhibits protein synthesis. So, more on metabolism to. Okay? Gluconeogenesis, glycogen breakdown, and fat breakdown. So, para ma-metabolize yung fat and glucose. Glucocorticoids. Mineralocorticoids stimulate sodium and water reabsorption in the kidney. Okay? So, nire-reabsorb daw ulit yung tubig tsaka sodium sa kidney. Adrenal medulla, ano naman siya, epinephrine, ito gamot din to, pampahyper din to, also called adrenaline, ayun kaya from the word itself, adrenaline, increases heart rate, force of heart contraction, to help body respond to stressful stimulation, relaxes smooth muscle, facilitate blood flow to the muscles and brain. Sa hospital, ang function ng epinephrine, ito yung pampataas ng BP, kadalasan ginagamit to sa mga sa mga may comatose, tapos ayaw na talagang umano ng puso nila, tumababa na yung BP nila dahil yung tibok ng puso nila umihina na. Yan yung ginagamit, epinephrine saka norepinephrine. Also parehas lang sila ng function. Ayun causes squeezing of the blood vessels, help the body maintain blood pressure, pampataas rin siya ng BP, and respond to stress. Okay, epinephrine and norepinephrine. Sa endocrine gland naman ng reproductive system, si testis sa lalaki, ano naman yung mga hormones na nare-release niya? Androgen, responsible for increased muscle mass, strength and increased bone density, maturation of sex organs, depending of boys, growth of beard. So,
Yan, androgen yan. Hindi yan basta tumubo lang. May certain hormone na involved dyan kung bakit nagkakaganyan yung katawan mo. Sir, ba't ganun? Napakalalim ng boses ko, tsaka napakabalbon ko, tsaka napakamaskulado ko. Yun na yung mag-explain nun. Mataas yung androgen level mo. Okay? Yung iba naman, sir, bakit ganun babae ako pero may bigote ko? Yun na mag-explain nun. Kahit babae ka, medyo mataas yung androgen level mo. Okay? Estradiol prevents death of germ cells. Inhibin, so inhibits production of FSH to regulate production of sperm. Next, tapusin na natin, malapit na. Ovarian follicle and corpus luteum in females produce the following hormones. Progesterone helps in development of fetus. Yung progesterone, kadalasan to pang buntis eh. Okay, estrogen, ito naman yung counterpart ni androgen. Okay, ano naman meron dito? Formation of female secondary characteristics. Ano yung mga yan? Paglaki ng boobs, paglapad ng hips, ano pa ba mga ano ng babae? Tsaka sa babae, ano rin, yung balat nila, mas makinis, hindi sila mas pawisin. 'Di ba? Yun yung mga yun yung mga ano ng babae. Kahit yung sa yung sa maturation of sex organs kasama doon. Diba? Sa lalaki, babae rin naman, nagkaka-pubic hair na. Diba? So, yun yung mga nun. So, sir, ba't ganun? Babae naman ako pero hindi ako, wala akong boobs. Saka, hindi yun yung niyan, hormonal, estrogen. Kulang ka sa estrogen. Okay? Ito, sinabi ko to last year. Sabi ko, or every year naman, ang nagpapaganda sa babae, hormones nila. Okay? Alam mo yung parang nagiging dalaga yung babae. Diba? Hindi kagaya ko rin, nakita mo siya nung first year siya. Mukhang neneng na neneng. Pero nung nagdalaga, pumalo na yung estrogen level niya. Yun na, mas gumanda. Kasi mas nagiging, ewan ko, basta may something parang nagiging mataba na hindi. Parang nagiging siksik na ewan. Ano yun ano talaga ng yun, palo talaga ng estrogen yan, ng hormones yun. Bakit ko sinasabi yan? Kasi yung hormones ng babae, hindi yan ganun balance. Hindi kagaya nung sa lalaki, simula binata hanggang pagtanda, balance Hindi kagaya nung sa babae, kapag 20s na, 30s na, talagang going down na yung nila. Mapapansin niyo yan sa mga artista. Yung mga matatanda na, pares, payat din naman sila, kagaya nung dalaga sila. Pero iba yung itsura nila. 'Di ba? Payat sila pero hindi na payat pa rin pero hindi na siksik, yung glow wala na kasi nga estrogen. 'Di ba? Kaya yung iba nagpi-pills. Yung pills kasi, yung pills na alam nyo, yung para hindi mabuntis. Or yung iniinom ng mga gay para mas magmukhang babae sila. Yung kasi yon, hormone kasi yon para lumabas yung hormones yun na estrogen yun para lumabas yung mga secondary traits. Kaya yung iniinom ng mga bading. Ba't yung mga bading nagkaka-boobs na? Kasi nga, miinom sila ng estrogen tapos kumikinis na din yung bading. Diba? So, the other way around, meron din naman ganun sa lalaki, si Jake Cyrus, diba? But si Jake Cyrus, hindi naman inoperan mukha na nagmumukha ng lalaki. Hormonal therapy. Okay? So, yun. Inhibin, parehas lang. O yun, tapos na. May gusto lang akong isulat. Okay, so ano meron ulit tayo? Sulat ko na lang dito Si hypothalamus tayo, 'di ba? Hypothalamus. Papakita lang natin. So, ano yung sinisikret niyang hormone? Una, TRH. Diba? Ano pa? Tanggalin na natin yan. GHRH. Ano pa? CRH.
Ano pa? Ilan lang ba to? 1, 1, 1. GnRH. GnRH. Si dopamine. Saka si somatostatin. Yan yung mga nire-release niya. Okay? I-wrap up lang natin yung lesson natin. Next, ano yung function yan? Kadalasan, inuutusan niya si pituitary gland. Diba? Pituitary gland. Okay? Inuutusan niya si pituitary gland na mag-release ng ano to? TSH. Okay? Nauutusan naman sino? Si thyroid gland na mag-release ng T3 saka T4. Okay? Next, si GH naman. Tama? Utusan niya ulit si GHRH. Utusan niya ulit si pituitary gland na mag-release ng growth hormone. Tapos na. CRH naman, sino utusan ni CRH? Adreno. Utusan niya si pituitary gland. Okay? Pituitary gland na mag-release ng ACTH. Okay? Para utusan sino? Adrenal cortex. Okay? Para mag-produce nung mga hormones niya. Ano ba yung mga hormones ni adrenal cortex? Adrenal cortex. Ayun o. Glucocorticoids, mineralocorticoids. Ay. Glucocorticoids, mineralocorticoids. Okay? Sino pa? GnRH, gonadotropin. Uutusan niya ulit si pituitary gland na mag-release ng FSH tsaka LH, luteinizing hormone. Dalawa yung nire-release niya. Okay? So, may function yan, di ba? FSH tsaka luteinizing hormone. Ayan, si FSH, ano naman yan? Inuutusan niya yung ovaries. Parehas naman yan eh. Ovaries tsaka testes. Parehas yan. Inuutusan nila si ovaries. Ovaries or testes. Ovaries. Okay? Dopamine, wala na yung si dopamine eh. Si somatostatin, inhibits lang. Inhibits lang yung prolactin. Okay? Si somatostatin, inhibits lang yung growth hormone ng thyroid gland. So, ito yung primary na order. Okay? Baka sabihin nyo, niloloko kayo. So, nag-uutosan lang sila. Si TRH, inuutosan si pituitary gland, mag-release ng THS, TSH, and then si thyroid gland naman. So on and so forth. Paki-review na lang. Okay? Pangit yung sulat ni sir kasi so much na time na na-consume natin. Isang oras na ata tayo. So, yun lang. And may assignment kayo, di ba? Ano yung sasagutan nyo sa assignment for this week? Ang sasagutan nyo sa assignment for this week ay etong dalawa. Eto, sinend ko yung kagabi sa GC. Sasagutan yan yung assignment for this week. Wag na isulat yung tanong, etong crossword na lang. Dapat tama. Wag nyo na kahit wag nyo nalagyan ng box. Basta magkakaduktong yung mga words and tama yung bilang. Ayan, tsaka crossword na lang din. Ito, yung crossword na to. Dalawa. Yan yung assignment nyo for this week. Okay? Sir, mahirap yung nasa book. Yung nasa book, anahin ko na lang. Tanong nyo na lang mamaya sa GC. Explain ko sa GC. Mahirap kasi yung last time na lesson. Kasi yun yung mga sakit sa mga sakit sa endocrine gland. Nandito ba yun? Wala eh. Yun yung mga sakit sa endocrine gland. So, tanong nyo na lang sa GC. Doon ko na lang i-discuss or sasagutin para nababasa ng lahat. Okay? So, yun lang. So much for that. Ang haba na ng lesson natin. Sana matapos. And, umanda sa akin yung mga walang project, tignan natin bukas kung makakuha kayo ng module. Okay? Handaan nyo na. Siguraduhin nyo may maipapakita kayo sa akin. Yung mga walang bookwork, kitang-kita dun sa record ko.
Walang nakalagay dun sa written works. So, alam nyo na. 'Di ba? So, para matapos na, ang tagal na rin namin nagko-compute ng grades, kayo na lang yung hinihintay. Para matapos na rin yung trabaho namin. Okay? So much for that. Salamat and God